Rizal sa Dapitan. Ang aking ulat ay tungkol sa buhay ni Rizal sa Dapitan. Si Rizal ay naipakulong o ipinatapon sa Dapitan dahil nais ng mga Espanyol na pigilin ang lumalakas noong paghihimagsik ng mga Pilipino sa otoridad. At ito ay dahil sa La Liga Filipina na ikinangamba ng mga Filipino na miyembro si Rizal ng samahan na ito. Ang barkong Cebu ang nagdala kay Rizal sa Dapitan. Ang barkong Cebu ang naging daan para si Rizal ay maihatid sa Dapitan. At bukod doon ay dala rin ni Rizal ang sulat ni Padre Pablo Pastes para kay Padre Antonio Obach. Sa sulat na ito ay merong nilalaman na 3 kondisyon upang si Rizal ay makapanirahan sa kumbento. Ang una, na ipahayag ni Rizal sa madla ang kanyang mga pagkakamali, may kinalaman sa relihiyon at gagawa siya ng pahayag na magpapakita na siya ay isang maka-Espanyol at laban sa revolusyon. So sa unang kondisyon, makikita naman natin na meron agad agenda ang mga Espanyol. Nais nila na malaman ng mga Filipino na si Rizal ay hindi naghihimagsik o hindi tumatuligsa sa pamamalakad ng mga Espanyol. At sa pangalawa naman, na maikikibahagi siya sa mga ritual at seremonya ng simbahan at mangungumpisal ng mga nakalipas o ng kanyang nakalipas. So dito, sa pangalawang kondisyon ng mga Espanyol, nais nila na mangumpisal si Rizal sa kanyang nakalipas. Ibig sabihin lamang ay nais nilang malaman ang mga pinaplano ni Rizal o ng kanyang grupo sa paghihimagsik nila sa mga Espanyol. So dito alam naman natin na pag nangumpisal siya, ay masasabi niya ang mga nililihim nilang proyekto o gawa. Sa pangatlong kondisyon na mula ngayon ay kikilos siya bilang huwarang sakop ng Espanya at isang lalaki ng relihiyon. Noong bago pa lamang si Rizal maipatapon sa Dapitan, ay siya ay tinatawag bilang erehe. Ang erehe ay isang tao na tumutuligsa o hindi sumasang-ayon sa mga gawa ng simbahan. So, dito, kung si Rizal ay magiging isang lalaki ng relihiyon, ipinapakita lamang nila na nakikiisa na si Rizal sa mga Espanyol. Dahil sa mga kondisyong ito ay hindi pumayag si Rizal. At naging daan ito upang si Rizal ay hindi payagang tumira sa kumbento. Bagamat siya ay tumira sa bahay ni Kapitan Cansiero. Si Kapitan Cansiero ang naging bantay ni Rizal sa Dapitan. Marami naging buhay si Rizal sa Dapitan. Una na nga doon ay bilang manggagamot sa Dapitan. Alam naman natin na si Rizal ay isang manggagamot sa mata. At dito sa Dapitan, hindi niya pinagkait ang pagiging doktor niya sa mga mamamayan ng Dapitan. At bukod dito, naniniwala si Rizal na kahit ang mga Espanyol ay kailangan din ng manggagamot, basta ito ay tungkol sa sakit o sa karamdaman ng kanilang buhay. So, ang una na naging pasyente ni Rizal ay ang kanyang inang si Doña Teodora. Si Doña Teodora ay isang matanda na merong kasakit sa mata na katarata. Alam naman natin na noon pa lamang, noong nag-aaral pa lamang si Rizal sa paggagamot, ay ang una niya ng layunin ay nais niyang magamot ang mata ni Doña Teodora o ng kanyang ina. At dito nga sa Dapitan ay naging successful ang paggagamot niya sa mata ng kanyang ina. Bagamat nagkaroon ng impeksyon ang mata ng kanyang ina dahil na rin sa kakulitan ni Doña Teodora, na tinatanggal ni Doña Teodora ang benda ng kanyang mata, kung kaya't ito ay na-impeksyon. Ngunit gumaling ito at siya ay muling nakakita.